Kung ako sa'yo Richard, magtayo ka na lang muna ng negosyo mo. Malakas naman sa syudad natin yung bentahan ng alak. Bakit hindi na lang muna yun yung pagkabalahan mo? Kesa nagmumukmo ka dyan, nalulungkot kasi namimiss mo na yung dati mong trabaho. Ito ang pagpapayo ng lalaking si Jonathan sa kanyang kaibigan na si Richard. Alam mo naman na yung pagsusundalo para lang yan sa mga bata. At tumatanda na tayo. Tanggapin mo na lang na retired ka na. Wala na yung dati mong trabaho. Alam naman natin dalawa kung gaano mo kamahal yung pagiging sundalo mo. Pero ganun talaga eh. Wala tayong mababago sa ikot ng mundo. Tumatanda tayo. Hihina at rurupok. Siguro tanggapin mo na lang yun. Dagdag pa nito. Napasingal naman ng malakas si Richard. Naintindihan ko naman yun, tol. Alam ko namang sa edad kong to, retired na talaga ako. Pero kasi kapag nakakakita ako ng mga sundalong nagmamarcha dito sa labas ng syudad, o di naman kaya nakakapanood ako ng TV, bigla na lang sumisikip yung dibdib ko. Kaya salamat ha, kasi kahit papaano nakikinig ka pa rin sa paulit-ulit kong problema. Malungkot na wika ni Richard. Tinapik naman ni Jonathan ang kanyang balikat. Bakit kasi hindi yung mga anak mo yung tawagan mo para makita mo sila? Baka mas makatulong sila sa nararamdaman mo kaysa sa akin. Pagbibigay suwestyon ni Jonathan sa kaibigan. Tumingin naman ang nalulungkot si Richard sa kanya. Alam mo naman, simula yung namatay yung asawa ko, wala na rin silang paramdam sa akin. Ewan ko nga eh. Hindi ko maintindihan bakit sinisisi nila ako sa pagkamatay ni Emily. Katulad nila, sobra din naman akong nasasaktan. Malungkot na tura ni Richard. Ang tinutukoy niyang si Emily ay ang babaeng nakasama niya sa loob ng 40 taon. Pero noong mga panahon na namatay ito, ay wala si Richard sa kanyang tabi dahil ginagampanan nito ang kanyang tungkulin sa pagiging isang sundalo. Tandang-tanda pa ni Richard noong araw na namatay ang kanyang asawa. Isang linggo kasi bago ang araw ng kamatayan ni Emily ay nagpaalam si Richard na pupunta sa kampo upang tumulong sa mga batalyon ng sundalo na dati niyang nakasama at naging kagrupo. Richard, matagal ka nang retired. Hindi ka na sundalo, bakit ba hindi mo na lang ilaan yung oras mo sa akin? Tumatanda na tayo. Dapat naman sana, nagkakasama na tayo ng matagal ngayon. Pagrereklamo ni Emily sa kanyang asawa. Pero Emily, alam mo naman na mahal ko yung pagiging sundalo ko. At para bang hindi ako mabubuhay nang hindi ko ginagampanan yung tungkulin ko. Kahit retired ka na? Pagsingit ni Emily sa asawa na halatang umiinit na ang dugo. Tumango naman si Richard. Kahit retired na ako, Emily, pakiramdam ko, may tungkulin pa rin ako na hindi ko nagagawa. Patuloy na pagpapaliwanag ni Richard. Alam mo kung anong tungkulin yung tinutukoy mo? Yung tungkulin mo sa pagiging asawa ko. Richard, lumaki na at nagkapamilya na yung mga anak natin pero ganito ka pa rin. Sinuportahan kita sa pangarap mo na maging isang sundalo noong bata-bata pa tayo. Kasi akala ko, pag retired ka na, nasa akin na yung buong panahon mo pero hindi pa rin pala. Naiiyak na wika ni Emily. Sorry, pero nangako na kasi ako sa kanila na pupunta ako. Wala silang medical support dun, kailangan kong pumunta. Pagpupumilit ni Richard sa kanyang asawa. May magagawa pa ba ako, Richard? Buong buhay naman natin ikaw yung nasusunod, di ba? Umalis ka na. Iwan mo na ako dito. Sana naman ginampanan mo rin yung tungkulin mo sa pagiging asawa ko yung nanumpa ka sa simbahan noong araw na pinaksalan mo ako. Wika ni Emily habang umiiyak sabay takbo sa kanilang kwarto. Emily, huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Malungkot na wika naman ni Richard. 1 linggo lang ako magtatagal doon, babalik din ako kagad. Pangako, last ko na talaga to. Bigyan mo lang ako ng closure sa dati kong trabaho. Pasigaw na wika ni Richard habang kinakausap si Emily sa saradong pinto sa kanilang kwarto. Maya-maya pa ay nawala na ang boses ni Richard at doon lamang napagtanto ni Emily na hindi talaga kayang iwan ni Richard ang kanyang pagiging sundalo, na kahit pa maglupasay pa siya sa pag-iyak ay ito pa rin ang pipiliin niya. Masama ang loob ni Emily sa ginawang iyon ng kanyang asawa pero inihiling niya pa rin na sana'y maging ligtas ito sa kanyang magiging misyon. Ngunit 1 linggo ang makalipas, araw na sana ng pag-uwi ni Richard, ay ilang beses na tumawag sa telepono ang asawa niyang si Emily. Richard, ba't ba hindi mo sinasagot yung tawag? Pag-aalalang wika ni Emily. Kinakabahan kasi ang babae na baka ay
may mangyaring masama sa kanya. Lalo na at may naaamoy siyang usok sa kanilang bahay. Pilit niyang hinanap kung saan nanggagaling ang usok na iyon, ngunit bigo siya. Lumabas muna siya ng bahay upang obserbahan kung bakit umuusok ang loob ng kanilang bahay. Pero matapos ang isang oras ng paghihintay, ay nawala din naman ang nangangamoy na usok. Kaya naman, agad na rin siyang bumalik sa loob. Pero kinakabahan pa rin siya kaya ilang beses niya pang tinawagan ang kanyang asawa. Ngunit wala pa rin sumasagot sa tawag niya. Noong mga panahon kasing ito, ay kasalukuyang nasa seminar si Richard habang kinakausap ang mga batang sundalo at iba pang mga bagong recruit. Kaya naman nawalan siya ng pagkakataon na sagutin ang tawag ng kanyang asawa. Pero sa oras na masagot ni Richard ang tawag, ay huli na ang lahat. "Hello, ito po ba si Mr. De La Cruz?" Tanong ng lalaki na tumawag kay Richard mula sa kabilang linya. Habang nagtataka naman si Richard kung bakit ibang tao ang may hawak sa telepono ng asawa niya. "Oo, bakit? Bakit nasa yung cellphone ng asawa ko?" Pagtatakang tanong ni Richard, nalata ang pagka-istrikto ng boses. "Sir, wag po sana kayo mabibigla. Pero nasunog po yung bahay ninyo. Nadamay po sa sunog yung asawa ninyo." Diretsong wika ng kausap niya sa kabilang linya. Tila ba ay tumigil ang ikot ng mundo ng lalaking si Richard. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Napakabilis ng pangyayari. "Ha? Anong ibig mong sabihin nasunog? Nasaan siya ngayon? Nadala ba siya sa ospital?" Natutuliro at kinakabahang tanong pa ni Richard. "Sir, pumunta na lang po kayo dito para makita niyo po yung sitwasyon. Hihintayin po namin kayo." Sagot naman ng lalaki mula sa kabilang linya. Nang ibaba na ang tawag, ay agad-agad na dumiretso si Richard sa pinakamalapit na istasyon sa kanilang lugar. Aabutin pa ng 5 oras bago siya makarating sa kanilang bahay. Pero hindi na siya makapaghintay. At ito na ang pinakamahabang 5 oras ng kanyang buhay. Makalipas nga ang 5 oras, ay naabutan niya ang sunog na nilang bahay. Sa kasamang palad, ay wala na ang kanyang asawa. Hindi niya na rin naabutan ang katawan nito dahil agad itong dinala sa morgue dahil sa lala ng pinsala na natamo. Hindi mapatawad ni Richard ang kanyang sarili at kung bakit pinili niya pang gawin ang kanyang tungkulin kaysang makasama ang kanyang asawa. Agad namang nanghingi ng paliwanag si Richard sa mga otoridad kung ano ang nangyari. "Bali sir, sa pag-iimbestiga po namin, nauna pong nasunog yung unahang bahagi ng bahay ninyo. Kaya nawalan po ng malalabasan yung asawa ninyong si Emily. Sinubukan niya pong tumalon sa bintana pero siguro po ay masyado na siyang matanda at hindi niya yung nagawa. At bago pa po siya makaisip ng ibang paraan, tuluyan na pong kumalat yung apoy at napakarami ng sunog ang nalanghap niya. Yun po ang dahilan ng kanyang pagkamatay." Pagpapaliwanag ng nakausap ni Richard na medic. "O anong ginawa niyo? Dapat ginamitan niyo muna siya ng first aid kit. Wala ba kayong dalang oxygen? Dapat may ambulansya na dito. Nasaan yung asawa ko?" Tuliro at nagugulo ang wika ni Richard. "Sir, dumating po kami dito. Wala na po siya. Hindi na po namin siya naabot ng buhay. Pasensya na po talaga." Ito ang mga salita na nagpadurog sa puso at buong pagkatao ni Richard. Hindi niya alam kung paano niya ito ibabalita sa kanyang 3 mga anak na ngayon ay nasa iba't ibang panig ng bansa dahil may kanya-kanya na ring mga pamilya. Alam niya na magagalit ito sa kanya. At ganun nga ang nangyari. Nang makarating ang 3 mga anak niya sa burol, ay halos hindi nila kausapin ang tatay nila. Hindi nila maintindihan kung bakit mas inuna pa nito ang maging sundalo kahit na retired na ito, kesa ang protektahan at makasama ang nanay nila na noong mga panahon na iyon ay nag-iisa lamang sa bahay. Paano mo nagawang iwan si mama ng 1 linggo sa bahay? Nung mga bata kami, okay lang na lagi kong wala dahil magkakasama naman kami. Pero ngayong mag-isa na lang lagi si mama, hindi mo ba naisip na malulungkot siya? Anong klaseng lalaki ka?" Panunumbat ng babaeng si Krisha sa kanyang tatay na si Richard. Nakayuko lamang si Richard at hindi alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili. Samantalang 2 niya pang mga lalaking anak ay hindi naman nagsalita ng kung ano sa kanya. Pero mababaka sa mga tingin nito na naiinis din sila sa ginawa ng kanilang tatay. 3 buwan na ang makalipas simula noong malibing si Emily. At sa loob ng 3 buwan na iyon ay ramdam ni Richard na iniiwasan at ayaw na siyang makita ng kanyang mga anak.
Iintindihan niya naman ang mga ito dahil alam niyang nasasaktan sila. Pero nasasaktan din naman siya at hindi niya naman talaga ginusto ang mga nangyari. Nang dahil nga sa wala na si Emily sa kanyang buhay, ay hindi niya na alam kung paano pa ipagpapatuloy ang daloy ng panahon. Pakiramdam niya ay nabubuhay na lamang siya para hintayin ang kanyang kamatayan. Simula din nang mawala si Emily ay iniwasan niya nang makakita ng kung anumang mga bagay na magpapaalala sa kanya ng dati niyang nakaraan, ang kanyang pagiging isang sundalo. Binuhos niya na ang lahat ng panahon niya sa pagiging sundalo at napakarami nang nawala sa kanya. Mula sa pagkakaroon ng oras sana para sa kanyang mga anak hanggang sa nawala na nga ang kanyang asawa dahil sa kanyang mga maling desisyon. Ngunit isang umaga ay nakakita siya ng isang batang nakasuot ng pangsundalo. Di niya maiwasan na hindi ito titigan. Noong mga panahon na ito ay nakaupo lamang siya sa parke. Ganito na rin kasi ang ginagawa niya sa araw-araw. At pakiramdam niya ay susukuan niya ang buhay kung sakaling lagi siyang nasa bahay dahil naaalala niya lamang ang asawa niya kapag naroon siya. Habang ang nakita niya namang bata na nakasuot ng pangsundalo ay bigla na lamang naglakad papunta sa kanya. Hindi niya maintindihan kung tadhana ba ito, pero isa lang ang nasa isip niya. Ayaw niya nang maalala pa ang dati niyang trabaho. Pero tila ba noong mga pagkakataong ito ay imposible iyon. "Pwede po ba magtanong, sir?" Tanong ng bata sa kanya. Tinitigang mabuti ng matandang si Richard ang bata. Nakita niya na ang edad ng bata ay nasa 6 na taong gulang pa lamang kung pagbabasihan ang tangkad at ang itsura nito. Kulay berde ang mga mata ng bata at napakataba ng pisngi. Naaalala ni Richard ang sarili niya dati. Dahil bago pa man siya maging isang sundalo ay lagi din siyang nagsusuot ng mga uniforme ng mga sundalo na binibili naman sa kanya ng nanay niya noon. "Oo sige, ano bang tanong mo ha?" Malumanay na tugon naman ni Richard sa bata. At doon lamang napansin ni Richard na may dala-dala itong map. Gamit ang maliit na hintuturo ng bata ay tinuro niya ang isang lugar kay Richard. "Pwede po bang tulungan niyo po ako na mapuntahan ito?" Tanong ng bata kay Richard habang tinuturo ang kanyang mapa. Tinitigan naman ng mabuti ni Richard kung ano ba ang tinuturo ng bata at doon ay napagtanto niya na isa itong restaurant. "Bakit mo naman gustong pumunta sa restaurant na yan?" Curious na tanong ni Richard. "Andyan po kasi sila mama eh. Dapat po sasamahan ako ni Yaya papunta dyan. Ang kaso po, naligaw po ako. Hindi ko na po alam kung saan po ako pupunta. Mabuti na lang po at tinuro sa akin ni Yaya kung nasaan po sila mama." Pagpapaliwanag ng bata. Tinitigan muli ni Richard ang mapa at doon niya napagtanto na kailangan nilang dumaan sa isang masukal na kagubatan. Mapuno kasi ang lugar na pinagtitirhan ni Richard. Sa katunayan nga niyan, ang bahay nila ay sa tabi lamang ng gubat na iyon. "O sige, sasamahan kita papunta doon. Pero kailangan ko munang makilala yung mama mo ha, para malaman nila na may kasama ka naman papunta doon. Hindi sila mag-alala." Tumango naman ang bata sa sinabi ni Richard at agad na nagpasalamat sa kanya sabay yakap. Habang naglalakad sila sa kagubatan, ay nakarinig sila ng isang alulong ng tila ba napakalaking hayop. Natatakot naman na lumapit ang bata kay Richard at nagtago sa likuran nito. "Ano po yun? Bakit po parang zombie?" Takot na wika ng bata. Natawa naman si Richard. "Huwag kang mag-alala, mga hayop lang yun na nakatira dito. Hindi naman kita papabayaan, humawa ka lang sa akin." Ngiting pagpapaliwanag ni Richard. Habang takot naman ang bata na sinusundan lamang sa paglalakad ng matanda. Hindi nga naglaon, makalipas ang nasa 15 minuto, ay nakita na nila ang restaurant na tinutukoy ng bata. At agad din namang kinausap ni Richard ang mga magulang nito para ipagpaalam na sinamahan niya ang bata papunta doon. At para na rin malaman niya kung ito ba talaga ang mga magulang ng bata. Laking pasasalamat naman ang nanay ng bata kay Richard dahil sa pagsama nito at pagprotekta sa kanyang anak. "Pasensya na po talaga kayo sa abala. Hayaan niyo po. Bibigyan ko na lang po kayo ng pera bilang pambayad. Sana po tanggapin ninyo." Nahihiyang wika ng babae na nagpakilalang lilibit. "Wag na. Masaya akong makatulong. At sa sunod ha, ingatan niyo na yung anak ninyo. Paano kung hindi ako yung nakausap niya at nahinga ng tulong?" Ngiting wika ni Richard at nagpaalam na. Bago pa siya umalis ay may sumigaw ng pangalan niya. "Richard!" Wika nito. Napalingon naman siya. "Richard po ang pangalan ko.
Sigaw ng bata sa kanya. At doon ay namugto na ang mga luha sa mata ni Richard. Bakit po kayo umiiyak? Pag-aalalang tanong ng bata. Ngumiti naman si Richard at umiling. Wala lang. Ingat ka palagi Richard Wika niya bago tuluyang maglakad papaalis. Para sa matandang si Richard, medyo malayo na ang nalakad niya sa umagang iyon at kailangan niyang magpahinga. Pero ang problema ay nasa gitna siya ng kagubatan. Kaya naman naghanap siya ng isang ligtas na pwesto kung saan siya pwedeng mamahinga. Umaga pa lamang noon pero antok na siya. Kailangan niyang maidlip. Bago siya tuluyang matulog ay nilabas niya muna ang kanyang lisensyadong baril. Ito ang ginagamit niyang service arm dati, na ngayon ay pinayagan naman siya ng gobyerno na magamit bilang pagprotekta naman sa kanyang sarili. At wala pang ang 2 minuto ay tuluyan nang nakatulog si Richard. Pero sa kanyang pagising pala ay isang malaking sorpresa ang bubungad sa kanya. Nagising kasi siya sa mainit na hangin na dumadaloy sa kanyang muka. At nang madilat niya ang kanyang mata, ay bumungad sa kanya ang isang malaking muka ng oso na tila ba'y gusto siyang dilaan. Agad na napatras ang matandang si Richard at kinuha ang kanyang baril. Pero bago niya pa ito mapatok dahil sa nervyos, ay napansin niya na umiiyak ang oso at meron itong kasama, isang maliit na oso. Doon ay napagtanto ni Richard na anak ito ng malaking oso. Inobserba ng lalaking si Richard kung anong gagawin ng oso sa kanya at kung anong dahilan nito bakit siya nilapitan. At doon din ay tuluyan niya ring napagtanto na mayroong malaking sugat sa katawan ng oso. Naalala niya noong papunta pa lamang sila sa gubat ay nakarinig din siya ng isang alulong ng malaking hayop at naisip niya na baka ang osong ito ang narinig nila kanina. Anong meron? Okay lang ba kayo? Tanong ni Richard na tila ba tao ang nasa harapan niya. Umalulong naman ng malakas ang oso na tila ba ay ayaw niyang ipakita kay Richard ang kanyang sugat at sa halip ay tinutulak niya ang anak niya papunta sa lalaki. Natatakot man ang batang oso pero lumapit din siya kay Richard. At doon nakita ni Richard na mayroong nakasabit na trap sa likurang paa ng batang oso at napagtagpi-tagpi niya na nga ang mga pangyayari. Noong oras na makarinig sila ng alulong ay maaaring nahuli ng trap ang nanay na oso kasama ang kanyang anak. Pero laking gulat ni Richard na buhay pa ang mga ito, lalo na ang bata dahil sa dami ng dugo na nawala na dito. Kinakabahan man si Richard dahil ito ang unang pagkakataon niya na makasalumuha ng ganito kalaking oso. Sa mismong teritoryo pa ng hayop ay kinakailangan niyang gumawa ng paraan. At bilang isang combat medic noon si Richard ay alam niya ang mga proseso sa first aid, kung paanong papatigilan ng dugo at saan mag-a-apply ng pressure. Matapos niya nga patigilin ang patuloy na pagdanak ng dugo sa katawan ng batang oso, ay agad niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang Wildlife Rescue Team. Ngunit matapos ang tawag, ang problema ay kinakailangan nilang pumunta sa ibang lokasyon dahil hindi magkakasya ang sasakyan ng Wildlife Rescue Team. Binilinan nila si Richard na kung pwede ay madala niya ang injured ng mga hayop papunta sa malapit na kalsada para mas madali itong pick-upin. Nag-aalangan man ngunit sumang-ayon naman si Richard. Hindi na siya pwedeng magreklamo dahil buhay ng batang osong ito ang nakataya. Lumapit si Richard sa matandang oso. Okay lang ba na buhatin ko yung anak mo? Pakikipag-usap niya dito. At tulad ng inaasahan ay hindi marunong sumagot o umimik ang osong ito. Pero nakita naman ni Richard na hindi ito agresibo, kaya naman kinuha niya na ang osong lobo at agad itong sinampa sa kanyang likuran. Bata pa man ang oso pero napakabigat nito. Ngunit sa kabutihang palad ay ilang mga minuto lang naman ang kailangan nilang lakarin. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay napansin na din siya ng ibang mga tao. Nang iba dito ay takot na takot sa ginagawa ni Richard. Nang iba pa nga ay tumawag ng pulis nang makita nilang buhat-buhat ni Richard ang isang batang oso habang sinusundan siya ng malaking oso. Tanda, umalis ka dyan! Baka kainin ka niyan! Pag-alarma ng isa sa mga tambay sa kanilang lugar. Hindi naman ito pinapansin ni Richard at wala na siyang panahon pa para magpaliwanag. Alam niya naman talaga na delikado ang kanyang ginagawa. Pero handa niya nang isugal ang lahat para iligtas ang batang oso. Dahil sinugal din naman ng nanay ng batang osong ito ang lahat para makahingi ng tulong sa kanya. Makalipas ang 30 minuto
ay dumating na nga rin ang wildlife rescue team upang tignan ang kalagayan ng batang oso na gustong iligtas ni Richard. Napakarami na po ng dugong nawala sa kanya. Wika ng isa sa mga rescuer. Tumango naman si Richard. Buti na lang sir, nagawa niyong lagyan ng pressure yung hita niya. Kasi kung hindi, siguradong hindi na namin aabutan tong oso. Gulat na wika ng rescuer kay Richard. Gusto sanang sabihin ni Richard na dati siyang combat medic. Ngunit ay nahihiya na siyang sabihin na isa siyang sundalo ngayon simula noong mamatay si Emily. Ilang mga sandali pang lumipas ay nagsidatingan ng mga pulis. Nakala kasi nila na nagkakaroon ng gulo at inaatake ng oso si Richard. Base na rin ito sa mga tawag na kanilang natanggap. Okay lang po ako sir. Tinulungan ko lang po yung batang oso. Pagpapaliwanag ni Richard sa mga pulis. Napakamot naman sa ulo ang mga pulis at hindi sila makapaniwala na may naghihintay na malaking oso sa likurang bahagi ni Richard na tila ba ay wala itong pakialam sa mga nangyayari at tanging inaalala lamang nito ay ang kalagayan ng kanyang anak. Kung ganun pala sir, mauna na po kami. Tawagan niyo na lang po yung hotline kung magkaroon ng emergency dito. Wika ng isang officer habang nakatingin sa malaking oso na nakaupo sa harapan niya. Ngumiti naman si Richard at nagpasalamat sa pulis. Makalipas pa ang ilang mga oras ay kinikailangang gumawa ng isang importanteng desisyon ng buong rescue team. Hindi kasi nila pwedeng tanggalin na lamang ang trap at iwan na lamang ang batang oso dahil siguradong may infection pa ang sugat nito. Kinikailangan nila itong dalhin sa veterinarian para dito gamutin. Ngunit nakabantay ang nanay ng oso sa kanyang anak at hindi nila ito pwedeng alisin sa kanyang tabi, kundi ay magkakaroon ng problema. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng tent muna dito habang pinapagaling natin yung batang oso? Pagbibigay suhestyon ni Richard. Tila ba'y nagliwanag naman ang bombilya sa mga ulo ng rescuers at tinanggap nila ang suhestyon ni Richard. Naglatag nga sila ng 2 tent habang ginagamot at inoobserbahan ang kalagayan ng batang oso. Sa buong mga oras na iyon ay nasa gilid lamang ang malaking oso na tila ba ito ay isang tao na naghihintay sa paggaling ng kanyang mahal sa buhay. At dahil hindi naman kailangang umuwi ni Richard kahit sumapit pa ang gabi, ay napagdesisyonan niya na tumulong na lamang sa mga rescuers kung sakaling kailanganin nila ng tulong tungkol sa oso. Kaya naman, naghintay si Richard katabi ang nanay na oso na tila ba ay magkumpare sila na nagkakaroon ng masensinang usapan. Ang tapang mo no? Paano kung nabaril kita? Paano kung maling tao rin pala yung nalapitan mo kanina? E di sana pareha pa kang napahamak ng anak mo. Pagsasalita ni Richard na para bang tao ang kausap niya. Napalingon naman ang oso sa kanya at tila ba'y nakikinig rin sa mga sinasabi niya. Napatitig si Richard sa oso, sabay na tawa. Grabe, hindi ako makapaniwala nakikipag-usap ako sa oso. Parang sa mga pelikula ko lang to napapanood ah. Ngiting wika ni Richard. Sigurado kong nabubuhay pa si Emily. Hindi rin siya maniniwala kapag kinuwento ko to sa kanya. Biglang nalungkot si Richard dahil sa kanyang sinabi. Miss na miss niya na ang kanyang asawa at gagawin niya ang lahat para mabalik ito muli sa kanyang piling. Pero huli na ang lahat. Puno na lamang ng pagsisisi at pangungonsensyang nararamdaman ni Richard. Huwag ka mag-alala mamang oso. Gagawin namin ang lahat para mabuhay yung anak mo. Alam ko naman kung gaano kasakit mawalan ng mahal sa buhay. At gagawin ko ang lahat para hindi yun mangyari sa'yo. Malungkot na wika ni Richard. Hindi man marunong sumagot ang oso at wala man itong reaksyon sa mga sinasabi ni Richard, pero gumaan naman ang pakiramdam niya. Dahil kahit papaano ay naramdaman niyang may nakikinig at handang dumamay sa malungkot niyang nararamdaman. Isang araw nga ang makalipas ay nagdagsaan na ang mga reporter. Sumikat kasi ang kabayanihan na ginawa ni Richard, kaya naman dinumog siya ng media upang makover ang kanyang istorya. Hindi pa rin makapaniwala ang mga reporter na tila ba ay magkaibigan lamang si Richard at ang oso habang mayroong tent sa gilid ng kalsada kung saan ginagamot ang batang oso. Hindi naman na nila kailangan pang pilitin si Richard dahil kinikwento na rin ni Richard ang buong pangyayari at ginamit niya na rin ang pagkakataon na iyon para humingi ng tawad sa kanyang mga anak. Habang may nakatutok na kamera kay Richard, ay isa-isa niyang pinangalanan ang kanyang mga anak sabay hingi ng pagpapatawad sa mga ito.
Sana tawagan niyo na si Papa. Miss na miss ko na kayo. Gustong gusto ko na rin makita yung mga apo ko. Pahuling wika niya pa. Ang hindi niya alam ay sobrang sikat na pala ang istorya niya. At kahit hindi niya pa ito sabihin, ay nabalitaan na ng mga anak niya ang ginawa niyang kabayanihan. Kaya naman matapos siyang pagkaguluhan ng media, 3 araw makalipas ay gumaling na rin ang batang oso. At kinikilangan na lamang itong alalayan para hindi maimpeksyon ang kanyang mga sugat. Mabuti na lamang at makakapal ang balat ng mga oso. Kaya naman ay hindi talaga bumaon sa laman ng batang oso ang mga sugat na kanyang natamo. Dahil na rin sa kabutihan at katapangan na pinakita ng matandang si Richard, ay pinarangalan siya at kinilala ng mayor sa kanilang lugar bilang isang tao na may pagmamalaki. At 1 linggo nga ang makalipas, ay bumisita ang 3 niyang mga anak sa kanya. Nanghingi rin ito ng kapatawaran dahil nakaramdam sila ng galit sa kanilang tatay. At doon ay napagtanto nila na unfair na magalit sila sa tatay nila dahil alam naman nila na hindi rin ito ginusto ni Richard. Umiiyak naman na niyakap ni Richard ang kanyang 3 mga anak. Pasensya na talaga kayo. Pasensya na. Pasensya. Yun lamang ang mga salitang namatawi sa labi ni Richard. Hindi niyo na po kailangan pang humingi ng pagpapatawad pa. Malumanay naman na sagot sa kanya ni Marcus. May papaalam nga po pala ako sa iyo pa. Pwede po bang dito muna kami tumira ng mga anak ko? Tanong pa nito sa kanyang tatay. Ano, sigurado ba kayo dyan? Gulat na wika ni Richard. Oo pa, kahit 2 buwan lang bago sila ulit pumasok ng school. Meron ka kasing apo dito, yung panganay ko. Gustong gusto daw makilala yung sundalo niyang lolo. Natatawang saad ni Marcus habang binubuhat ang 5 taong gulang niyang anak na si Rolliver. Talaga ba? Gustong gusto ako makausap ng batang yan ha? Nakangiting wika naman ni Richard habang hinahalikan ng kanyang apo sa pisngi. Opo lolo, gusto ko rin pong maging sundalo katulad ninyo. Nagkatinginan naman ang 3 magkakapatid, pati na ang tatay nilang si Richard dahil sa sinabing ito ni Rolliver at sabay-sabay silang nagtawanan.